Di ba? Naalala ninyo yung expose ni Attorney Glenn na nakipag-meeting si Liza Tanas sa Smartmatic before election. At ang binanggit ni Liza, guys, I need two technical guys, but not you, referring to Attorney Glenn Chong, because they hated you so much. Diba? So, isa dun sa technical guys, ito yung nakoma kinarma. Alright? Si pervert o Hubert Guevara. So, ito yung sinabi ko sa inyo na nag-PPDA, nag-public display of kachorba, karibug, dyan sa Malacanang. Siya din yung kasama sa expose ko na Jamoy, Jaktol, na kailangan ng Bactidol. At siya din yung sinabi ko sa inyo na i-report sa atin ng ating putingas na kasabwat ni Bersamin doon sa mga pagtatanggap nila ng pera na bribe sa mga posesyon na binibigay sa mga kasabwat ni Lisa, hati-hati sila. And now, talagang napakabilis ng karma. Hanggang ngayon, si Liza Tanas ay nagpapahilom pa ng kanyang bukol, ng kanyang tinahi, okay? Yung kanyang tahi at ginombag, nagjombagan sila ni Kuting at ngayon nasundan itong pag-jobsak ni pervert Guevara. You know what? Sa totoo lang, tayo mga Pilipino, mababait naman talaga tayo. Ako mabait naman ako eh. Kaya lang, kapag demonyo na talaga, hindi mo magdemonyo at nagnanakaw sa kaban ng bayan at lalong nagpaparusa sa inyo araw-araw, hindi nyo maiaalis sa ating mga isipan o bugso ng damdamin na somehow matuwa kapag sila ay tumutumba isa-isa. Hindi ba nakakatuwa na, sa kabila ng pagnanakaw sa pera ng bayan, hindi sila nakontento? Di ba? Tapos, tinisigil nga sila ng karma. Itong si Guevara, siya po ay dating Senior Deputy Executive Secretary sa Office of Bersamin. Yan, alala yung mga, mga pasabog. Then, noong February 29, ay tinanggal siya, inilipat siya actually sa Security and Exchange Commission as what? Commissioner, di ba? Ng komisyon. Ngayon, that was February 29. So, the other day, ay nagpapasarap siya ng buhay, naglalaro siya ng, ang tawag dito, ng football. Okay? So habang naglalaro siya ng football, jumogsa, na koma hanggang ngayon, ayon sa ating source, di ba? At nagdumaan siya sa proseso ng angioplasty. So yung kanyang pusong itim ay pinaparusahan ng what? Pinaparusahan ng demonyo. Ganun lang yon. Pulboronic Republic. So, kaya yun ang title natin ay kinakarma na sila. Imagine niyo, sabi ko sa inyo mga kawatan dyan sa pinapugar na ahas ni Satanas, ay hindi kayo maililigtas ng perang ninakaw nyo sa kaban ng bayan. Hindi nyo mapapakinabangan yan. Dahil hindi kayo kayang iligtas ng mga pera. Temporary, yes, magdudugtungan ng konti ang inyong buhay, pero, ayan, usog na natin doon. Okay? Madugtungan ng konti ang inyong buhay, pero sisingilin at sisingilin kayo ni kamatayan. Okay? You go there. Okay? Sisingilin kasi, huwag ka pumunta dito Doon na. Masisingilin-singilin ka na ni Taning. Ayan, si Taning, isang Taning, malapit na rin singilin lahat. Oh, sabi Garin Mijares, onsa na ang feslak ni sila Liza Tanas ngayon, di ba? Hindi pa rin sila nagpapakita. At Lunes Santo na dyan. Okay? Lunes Santo, Martes Santo. Talagang Biyernes Santo ang maabuti nila. Biyernes Santo at sana tuloy-tuloy na. Right? Dahil hawak na natin ang alas. Di ba? Excited na talaga kayo sa mga ebidensya natin. Sa kanilang pulboronic, isa-isa lang. Ang una kong ipipresent sa inyo, hindi ngayon, okay? Nantay ko lang yung, clearance, di ba? Clearance sa Department of, releasing department. So, inantay lang natin, pero for sure, ang una nyo pong matutunghayan sa channel na ito, in terms of ebidensya ng pulboronic, ay ang
binanggit muna ni Pangulong Duterte. Alright? Doon sa Maisog Rally at saka, iba pang mga binanggit. Alright, sige lang Marnica, supportado ka ng mga Pinoy, sabi ni Roy Banares. Thank you palangga. So, yeah, kailangan ninyong namnamin ninyo ang ating kagalakan na yung moment na ito. Dahil hindi na natin kailangan mga sabi ko sa inyo palangga, hindi natin kailangan ng armas. Hindi natin kailangan literal na manggurgor. Dahil hindi naman Maharlika way yan or Filipino way na matino na manggugurgur ka ng walang kalaban-laban. Let the karma, di ba? Let the karma do it. Okay? Singilin sila. And now it's happening. Matapos mabukulan ni Lisa, tinaye, dinala sa ospital, sa clinic. Hindi kinaya ng in-house na doktor nila. Kasi pag hindi siya nilabas sa ospital, baka magtulo ang mga dugong itim niya. Releasing sa pulmonary department, sabi ni Joe Cruz. Yes, Joe Cruz. Kailangan approval muna tayo. Kung itong mga eksena na mga hiniyupak sa gobyerno, ay dami mga pag-usapan natin later yung kaya Kong Teves, exciting yun. Kaya dapat maintindihan nyo lahat ng mga kaganapan sa Timor-Leste. So, ayun na nga. Ikaw, bakit hindi nga ako narinig ni Guevara ngayon kasi nga nakomang lolo nyo. Diba? Kawawa naman. No, it's not kawawa no? Paano ka maawa? Sila nagpaparusa sa inyo. Pinapahirapan kayo araw-araw. Actually, sunod-sunod na yan sila Kaya kailangan, yung aking power na yung ngangabels ko, kailangan, magmasteral ako. Magmasteral ako kasi parang, yung bibig natin, nagbubunga Okay? Yung bibig natin ay nagiging makapangyarihan. So, kay Guevara, kumusta naman yung Jawaris mong si Kim sa Malacanang? Nagluluksa na ba? Nakita ninyo yung mga kabalbalan nila, mga kababayan? Hindi kayo kayang iligtas ng mga ninakaw nyo sa kaban ng bayan dahil uusigin kayo ng karma. Hindi namin kailangan kayong actually, physical, dahil di naman natin plano yon, bunganga lang. Okay? Bunganga lang at kapit bisig. Sama-sama kami, gugurgurin namin kayo sa power ng aming boses. Yan pala. Yes, sabi ni Isha Santiago, yan yung crush ni Smugs. Yeah, ito siya. Okay, ito siya, ang crush ni Smugs. Nasa article yan. Okay? Nasa article yan si Hubert Guevara. Hanapin nyo lang yan. Nandiyan na yung lolo ninyo. So ngayon, nakaratay, parang si Boying Remulla, di ba? Pero mahunit-hunit si Remulla, no? Bumabalik, kumbaga, nasa bangin na, medyo bumabangon-bangon pa. But sooner or later, pag kinuha na siya ni Taning o ni alagad ni Kamatayan, susunod na yan. Okay, ito, reappointed. Ito siya. So, kasi bakit kailangan nating ito, ipaalala sa inyo? Masyonda na rin, lolo ninyo. Tiyan mo, mukhang ngiwi na rin katulad ni Kuting. Yan siya. Alright. Diba? Masyonda na rin. Yan kasi talaga ang napapala ninyo. Lisa Smugs, Lisa Tanas, baka gusto mong jugjugin yung, baka gusto mong jugjugin si, Hubert, di ba? Habang wala yung Kim at yung kanyang Josawa. Kunyari, gusto tayo mo dun sa ICU, tapos jugjugin mo na. Pagkakataon mo na yun. Ay, nako, karma is real, darling. Ang mga palaban sa bayan, ang mga palangga ko ay lalong gumaganda ang inyong alindog. Dahil ang inyong intensyon ay, Sec Commissioner Hubert Guevara, ako si Pogi. Dahil ang inyong intensyon ay para sa mawakasan na mga jutang ginemes. So, dalawa ang casualties natin ngayon. Well, actually, 3. Si Remulla, medyo gumaling-galing ng konti. Okay? Pero konting na lang yan. Konting pihit na lang kay kamatayan yung mga yan. Konting pihit na lang kay kamatayan. Tawag ako nga kay kamatayan. Hello, kamatayan? Pihitin mo na. Konting kemot na lang yan. Alright? Bakit? Ba't ako natatawa? Hindi ba nakakatuwa yun? Ilan ba ang nagugurgur na kinabukasan ninyo? Dahil sa lumaganap na pulburon sa ating bayan. Dahil sa mga taong ito. Dapat nga, sumabit pa tayo ng banderitas .
Dapat isabit pa natin ang banderitas para maipakita natin sa taong bayan ng ating selebrasyon. Dapat nga magpa-lechon pa tayo, pero hindi ngayon ang moment ng lechon. Okay, pag na-showing na, ang na-release na natin from the Department of Releasing Department, sabi nga ni Palangga kanina, doon na tayo magpa-lechon. Diba? Imagine niyo bukol-bukol si Lisa ngayon, tahi-tahi ang gaga. O, paano niya kaya tatago yan? Sabi nga ng third floor daw, pag nakalabas daw si Lisa na may bangs, alam nyo na. Di ba wala naman bangs yun? Pag nakabangs daw si Lisa sa tanas, alam nyo na, itinago ang kanyang tahi o nakabelo siya, or baka whatever, naka-hoodie or something, alam nyo na. Hindi nyo maitatago ang inyong, pag siningil ka talaga ng karma. Sabi ko sa inyo, kahit nasa loob ka lang ng kwarto pag binagsakan ka ng, yung tirik, yung electric fan, pag binagsakan ka, talagang bonggang-bongga ang buwelta sa'yo ng karma kapag ikaw ay gumawa ng kababuyan, katarantaduhan, lalo na ang kinikitil na buhay ay ang mga inosente. At ang ninanakawan, tayong lahat. Sila ay nagpapasarap. Ceiling fan, sabi ni Enzo, thank you Palangga. Di ba? Hindi ko maisip Wala kasi kami, hindi kasi uso ceiling fan dito. Wala kami ceiling fan. Meron siguro sa mga hotel. Okay. Pang mayaman lang yata yung ceiling fan dito sa Amerika. Malamig kasi. Hindi mo kailangan ng ceiling fan. Anyway, mga kababayan, so congratulations, Guevara. You want some roses? You want some Bhakti doll? Maybe I can send you some. Padala lang sa ng Bhakti doll yung mga yan at nang mapuksan na yung mga jamoy nila. So, masyado kayong excited sa ating pulvoronic. Papunta na tayo dyan. Okay? Ang part na ebidensya, hawak ko na, okay? Yan, ma-assure ko sa inyo. Hawak ko na. Di ba, meron pa ako isang, yung naka-safety deposit box. Sususian ko pa yun. Basta yung part ng ebidensya na pulvoronic, hawak ko na, yan ang mapapangako ko sa inyo. Antayin nyo lang. Kasi nga, kailangan pa natin ng perma. Okay? Hindi kay kamatayan, kundi perma sa releasing officer natin. Okay, so I hope naging masaya kayo ngayon dahil nga yung mga nagdanako ng pera ninyo, lahat-lahat ay nagbabayad na sila sa mga kasalanan nila. And I hope si Budol, si Kuting Jr., you know what? I think yung panahon ng tadhana ay malapit-lapit na. Yun yung nakikita ako. Sa ngalan. Okay? Hindi ko kayo bibigyan ng mapaghanda, mga jotang dyanemes, no? Sa ngalan ng iyong boses. Sa ngalan ng inyong pagdarasal na wakasan na ang kababuyan nila, wakasan ng smuggling, ang pulvoronic, lahat ng kasamaan nila, sama-sama natin lahat na effort. O hindi lang to kay Maharlika. Ako ay isa lamang na ginamit, okay, ng tadhana para ma-deliver sa inyo ang mga balita. Wala po akong yung mga nag-message sa akin, nababasa ako. Wala akong access sa loob ng Malacanang. Excuse me, mga darling. Hindi ako part ng kung ano man yung sinasabi niyong access. Yung mga nakakarating sa atin, yung mga ebidensya, okay, eto'y galing sa mga taong naka-witness ng pagbabalahura ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa pondo ng bayan, pag-aabuso sa batas, katulad na lamang nung sa PDEA, na imbes na hulihin ang mga pulvoronic, pero pag hinuli, ay pinapalaya ni Lisa at ni Kuting. Wala po akong access doon. Ito'y voluntarily na ibinibigay sa atin ng mga witness. Diba? Yung sa PDEA natin. Ang witness doon, yung una ko nirelease sa inyo, yung sa Ayala Alabang, kaya sa Yarot, ang witness natin doon, hindi taong gobyerno, kundi yung sabi ko, yaman-yamanan na nandoon din nakatira. It just so happened na na-explok natin, so dumadami. So, different agencies, iba-ibang mga empleyado ng gobyerno, dahil nakikita nila yung mga nireport ko sa inyo na si Lisa Tanas ay tumatanggap ng 150 million pesos kada linggo
na kinokolekta niya kay Altenco sa PAGCOR. That was last year. Ito'y wala akong access sa loob ng Malacanang. Ito yung mga nakikita ng tao, nire-report sa atin. Hello, ano ko? Wala naman, grabe naman. Wala pa akong access. Okay? Ito yung mga forwarded information. And it just so happened na yung mga information na na-forward sa atin, nagiging, o hindi nagiging, it's A1, ika nga. Accurate, di ba? Accurate, kompleto. Kompletos ricados, kabog sa banga.